Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay mula sa Engineering Mechanics or Mechanics of Statics. Resolve the 30 Newton force into components along the U and V axis and determine the magnitude of these components. Okay, ang tinatanong dito is yung component nitong 30 Newton force along U axis and V axis. Okay, i-draw muna natin yung free body diagram nitong figure natin. So, ito ang ating 30 Newton force. And meron itong component along the U-axis. Ito siya. And then, meron din itong component along the V-axis. Okay. So, dito is, hindi natin pwede gamitin dito yung rect function ng ating calculator. Dahil, itong V component natin ay wala dito sa Y-axis. Applicable lang yung rect function kapag X and Y axis. And hindi rin natin pwede gamitin dito yung SOHCAHTOA dahil applicable lang ito sa right triangle. And dito, kung titingnan natin dito is kung bubuo tayo dito ng triangle, hindi tayo makakabuo dito ng right triangle. Okay. So, ang pwede natin gamitin dito ay yung parallelogram law. Parallelogram law is gagawa tayo dito ng parallelogram. So, start tayo dito sa head ng V component. So, magdodraw tayo ng line parallel to this U component. Yan. And magdodraw din tayo ng line starting this from the head of U component parallel naman dito sa V component. Yan. So, meron na tayong nagawang parallelogram. And yung point dito, up to this point, yan naman ang resultant. Okay, ang resultant nitong component, which is itong 30 Newton. Okay, so ang next na gagawin natin is kumpletuhin natin yung mga angle dito sa loob ng parallelogram. Okay, so kung 30 degrees angle ito, 30 degrees ito. Okay? Okay, ganito yan. Halimbawa lang, meron tayong dalawang lines na magka-parallel and then may isang transversal line or may isang line na nag-intersect dito sa dalawang parallel lines. Tawag dito ay transversal line. Okay, so yung angle dito, sabihin natin angle theta. Yung angle theta dito, equal lang yan dito. Angle theta din yan. So kung angle beta ito, angle beta din ito. So dahil yan sa alternate interior angles theorem. Ang sabi is, kapag yung transversal line ay nag-intersect dito sa dalawang parallel line, yung angle niya dito ay equal dito sa opposite side ng transversal line. So, yun ang nangyari. Okay? So, complete natin. Kung angle theta ito, angle theta din ito. Kung angle beta ito, angle beta din ito. Okay? So, dahil yan sa opposite angle. Basta opposite angle, equal yan sila. Okay? And dahil yan dito sa vertical angle theorem. Na ang sabi is kapag yung dalawang line ay nag-intersect, makakabuo sila ng dalawang magkapares na congruent angle. Okay. So yun, continue tayo.
Itong y-axis natin ay perpendicular siya dito sa u-axis. So that means 90 degrees yung angle nila dito. So kung i-add natin itong 30 degrees at saka 15 degrees at saka dito, ang total angle dapat nila is 90 degrees. So kung 30 ito at saka 15, 45. So that means 45 yung angle dito para maging 90 degrees yung total nila. Yan. And kung mapapansin natin dito sa ating parallelogram, sa parallelogram, makakabuo tayo dyan ng dalawang equal na triangle. Kaya tulad nito, dalawang triangle na magkapareho. Okay? So, kumpletuhin muna natin ito. So, kung 45 ito, 45 din yan. Okay? So, and since equal lang itong triangle na yan, pwede tayo mag-focus na lang dito. Yan. And basta triangle, ang total interior angles nila is 180 degrees. So 45 ito, 30 ito, so 75 lahat. So para maging 180, ito ay 105 degrees. Okay, so kompleto na natin. Nakompleto na natin yung interior angle ng ating triangle. So that means magagamit na natin dito yung sine law. Okay, i-arrange muna natin to. Okay, yan. Sine law. Okay, ang sine law is yung ratio nitong side 30 to the sine of its opposite angle na 105 equal yan dito sa side FU sa sine ng kanyang opposite angle na 45. And equal din ito sa ratio ng side V equal to sa ratio ng side V to the sine of its opposite angle. Ang opposite angle niya is 30. Okay, so ito yung sine law natin. So, equal yan sila. Okay? Ito is equal siya dito and ito naman ay equal siya dito. And by using this equation, pwede natin masolve itong FU. Okay. Ang ating U component ay equal to 22 Newton. Okay, so pwede na natin masolve dito ang ating V component using this equation. Kaya ang ating V component is 15.5 Newton. And ito ang ating correct answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem, inshallah. Assalamualaikum.